Good morning. Good morning. Pakibati naman yung katabi mo ng good morning. Sa last Sunday, tayo ay nasa ating family day. Sino yung mga naka-attend ng family day natin last Sunday? Yun. So, pero lang ilan. Of course, si Ate Mary, mahirap umattend. Malayo. At si Ate Judith, mainit. So, but salamat sa Lord that last Sunday, nandun tayo sa Ternate for our family day. At kasabay noon ay may mga kapatid din tayo na nagpa-bautismo, nagsumunod sa tubig ng bautismo. Palakpakan naman natin mga kapatid natin na nagpa-baptize last Sunday. Praise the Lord. So, tayo bilang isang pamilya, bilang isang eklesiya ng ating Panginoon, na tayo ay nagsasama-sama para sa kanyang dakilang layunin para sa atin, as a church and as a eklesiya, para gawin yung kanyang kalooban para sa atin. By the way, babati na rin ako para sa mga nanay. Happy Mother's Day, mga nanay. Yan, Happy Mother's Day po. You are appreciated, you are loved, you're recognized, bilang mga nanay po. Kaya salamat sa inyo mga buhay. Ang pagmamahal, pagkalinga ay binibigay ng nanay. Binibigay ng nanay sa kanyang mga anak, sa kabuuan ng pamilya. Pero yung mga tatay, anyway, next month, Father's Day, ay tayo naman, di ba, nagbibigay ng direksyon sa ating family. So, habang pinapagalitan yung bata, tinuturo yung tamang daan ng tatay para sa maganda kinabukasan. Habang umiyak, yung nanay naman hinahagod. Yung nanay naman nagko-call forth. Yung nanay naman ang yumayakap. But it's the father that sees the direction. It's the mothers that expresses that love to the child. So, kaya napakahalaga yung team up ng nanay at saka ng tatay para sa pamilya. Katatapos lang yung ating family day, pero next month, ang ating namang pag-uusapan na ay yung ating anniversary. So, yung ating annual celebration ng ating church, ng ating anniversary for next year, for next month. So, salamat sa Lord. So, sama-sama, nagkakaisa, tulong-tulong, ating ginagawa ang kalooban ng Panginoon para sa atin, bilang kanyang mga anak, bilang kanyang eklesiya. So, salamat sa Lord. Kung meron kayong Bible, makibukas kayo sa akin sa book of Titus. Let's open our Bible in the book of Titus, chapter 2, verses 1 to 10. Titus chapter 2, verses 1 to 10. Of course, we all know Titus. Siya ay alagad ni Pablo, anak ni Pablo sa pananampalataya, na sinugo niya sa Crete, sa island ng Crete, at doon niya sinulatan si Titus, para sa gayon abutin ni Titus kasama ang eklesiya, ang kabuuan ng Crete, para sa kaharian ng ating Panginoon. So, ang unfinished work nila, in chapter 1, sabi ni Paul, magtalaga ka ng mga matatanda ng eklesiya sa bawat lugar ng Crete para yung kabuuan ng island ng Crete ay maranasan yung paghahari ng ating Panginoon. Now in chapter 2, makikita natin dito yung paalala ni Pablo para sa kabuuan ng eklesiya, sa kabuuan ng mga mananampalataya dito sa lugar na ito. Chapter 2, verse 1. Let's start at verse 1 as a background. You must teach what is in accord with sound doctrine. So sabi ni Pablo kay Titus. So ituturo mo ay yung ayon sa tamang katuruan. Tamang katuruan. Verse 2. Teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-controlled, and sound in faith, in love, and in endurance. So para sa mga kalalakihan, sabi niya, turuan mo sila, na sila dapat ay mapagtimpi, kagalang-galang, hindi padalos-dalos,
merong pagtitimpi sa sarili, at maayos sa pananampalataya, no? At yung pag-ibig, no? At yung katatagan. So sabi ni Pablo, sabi mo sa mga kalalakihan ito. The verse 3, likewise, teach the older women, ang mga kababaihan naman, to be reverent in the way they live. Kailangan daw po ay may kabanalan sa pamumuhay, not to be slanderers or addicted to much wine. Hindi ko alam bakit sinabi ni Pablo ito. Baka nung panahon nila, sabi ay mahilig ang mga kababaihan din sa marites at saka pag-iinuman. No? So parang parang sa panahon pa rin natin. No? But to teach what is good. To the older women, teach what is good. So magtuturo doon sila to the older women, no? Para ituro ko ano yung mabuti. Then verse 4, then they can train the younger women to love their husbands and children. See, it's the responsibility of the older women, yung mga mas matatanda ng nanay, no? Turuan daw yung mga mas batang nanay, no? The younger women, to love their husbands and children. So there is discipleship, no? Yung mga tatay, yung mga kalalakihan, so kailangan pakita nila yung katatagan nila, no? Yung kanilang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Yung mga kababaihan, so kailangan din ganon, no? Pakita rin nila yung tamang pamumuhay. So magturo sila, tapos gabayan nila yung mga nakababatang mga nanay, no? Paano mamahalin ang kanilang pamilya, no? Ang kanilang asawa at mga anak. Verse 5, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. So that is always in accordance, no, with the word of God, that na kailangan yung mga kababaihan, di ba, laging ando doon yung pagpapasakop sa ating mga asawa. Okay, pero busy sa bahay, busy sa tahanan, pure, self-controlled, and pure. Okay, verse 6. Similarly, encourage the young men to be self-controlled. So, sabi ni Paul kay Titus, palalahanan mo naman yung mga nakababata, yung mga kabataang lalaki, no, na mapagtimpi sa sarili. No, kailangan daw self-control, di ba? Kasi mapusok. Kasi ang mga kabataan, di ba, kung ano yung magustuhan. So, kailangan daw may pagpipigil sa sarili. Verse 7. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness. Sige, let's finish up to verse 10. Seriousness, verse 8. And soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. So sabi ni Paul, so pakita mo yung tamang pamumuhay para yung mga naninira sa iyo, wala silang masasabi. No? Verse 9, teach slaves, kasama rin sa pamumuhay nila doon. Yung mga katulong, empleyado sa panahon natin ngayon, di ba? So to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them. So huwag nyo kawain yung mga employer ninyo. So, and not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God, our Savior, attractive. So I just want you to see, no, na yung buhay Kristiyano ay merong pong relasyon, no, na kung saan ang bawat isa ay may bahagi, no, nakikibahagi, no, gumaganap ng ating responsibilidad, no, at sa pamagitan nito tumatatag, no, ang bawat isa sa atin. No, discipleship, no, in the context of Christianity, no, is crucial, it's very important, no, in the life of the ecclesia. So, bawat isa, ano man ang edad mo, ano man ang status mo, no, meron kang bahagi sa kabuuan ng komunidad, no, ng mga Kristiyano. So, of course, there are details, no, maganda rin tingnan nyo, pag-aralan nyo, but I want you to see the big picture. No? Na merong komunidad, ang mga Kristiyano, na kung saan sila ay nagsasama-sama, nagtutulungan, nagpapalakasan, no,
naghuhubugan sa isa't isa bilang mga anak ng Diyos. Now, there is a survey ginawa sa US, kaya Caleb patingin ng first graph. At tinanong sila ng ilang mga mahalagang tanong tungkol sa kanilang pamumuhay. No? So, color-coded to, bagamat hindi ko masyado nakikita yung kulay. Shade lang. All Christians, yung dark shade, anong kulay yun? Hindi ko alam. Ha? Black? Dark blue? Okay, dark blue. So, sila yung sa sumagot, yung mga nasa all Christians, yung color na yon. Then, yung discipleship community, so yun yung nasa, meron siyang kinikilala na isang komunidad, na engaged siya, kasali siya. So, nakikilahok siya, nakikinig siya, so, papayo siya, so engaged siya, Then, yung kulay na yon, yung pangatlo, that's yellow. Yellow, so only discipling others. So, Aaron, anong kulay yon? Pero kami ni Aaron. So, siya ay nagdi-disciple lang ng iba. Okay? Kumbaga, hindi siya nagdi-disciple, pero he's discipling others, And then, isa naman, yung sumunod na color, green, only being discipled. So, hindi siya nagdi-disciple, pero dinidisciple naman siya. Okay? And then, yung last color, red, not engaged in discipleship. So, wala siyang kinabibilangan, na grupo. Okay, na grupo. So, tinanong sila, and this is the survey, Gusto ko ito mapansin natin. Yan, ganyan. So, my relationship with Jesus brings me deep joy and satisfaction. Yung relasyon ko kay Jesus, ay meron daw malalim na kagalakan, at kakontentuhan. Kaya tingnan niyo yung sagot nila, kung sino may pinakamataas na sagot. Sino may pinakamataas na sagot? Ha? Yung pangalawa, di ba? Ano yung pangalawang kulay? Light blue. Yung light blue. Ang sumagot yung relasyon niya kay Jesus, ay meron siyang malalim na kagalakan, at kakontentuhan, ay yung mga nasa discipleship community. This is a survey, reality check, So we've been encouraging everyone to belong to a community, to be in your care group, to attend the church, Ito yung reality, Ito yung katotohanan. Nung tinanong yung mga Kristiyano, Of course, this is conducted in the US. I think this is 2012? Is it 2012 or 2022? Sa pinakababa. Kaya Caleb. 2022. Okay, 2022. So recent lang. May Barna group, So, kung mapapansin natin dito, those who are not engaged in discipleship, anong grade nila? Ang baba, sila yung pinakamababa. Pagdating sa kanilang kagalakan, kakontentuhan, sa kanilang relasyon sa Panginoon, yung walang grupo, yung walang komunidad, yung walang discipleship sa buhay niya, siya yung pinakamababa ang sagot. That is why, yung una pa lang, di ba, napakahalaga that we belong to a community, that we have a community, that we are being discipled, and we also participate in discipleship. That is a community. Nagtuturo ka, at tinuturuan ka rin. Okay? Nagpapayo ka at pinapayuhan ka rin. Okay? So, yun yung mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag wala yun, kahit yung relasyon natin kay Jesus, walang joy and satisfaction. Ang baba. Bakit? Kasi nanggagaling doon sa community, yung encouragement na hinahanap natin. Okay? Yung kalakasan na hinahanap natin flows through the discipleship community. Doon yung nagmumula. So this is not only biblical, but this is practical. This is happening among the Christians. Then pangalawa, my relationship with Jesus impacts the way I live my life every day. Okay, yung relasyon niya daw kay Jesus, ang laki ng epekto sa buhay niya araw-araw. Okay, araw-araw. Ngayon, tingnan niyo uli ang sagot. Okay, sagot ng karamihan, 41%. Pero ang sagot nung nasa discipleship community,
59%. No? Yung nagdi-disciple lang ng iba, pero siya hindi dinidisciple, it's only 50%. Yung dinidisciple lang, pero hindi siya nagdi-disciple, okay, that's 41%. Not engaged in discipleship, pinakamababa. Kasi, pinapakita nito, di ba, yung relasyon natin kay Jesus, no? Kung paano nagkakaroon ng application sa buhay natin, nagkakaroon ng impact sa buhay natin is through our community, no? Through the discipleship community. Then pangatlo, I'm recognized, no? I'm re-energized when I spend time with Jesus. So siya na yon, devotional time niya, prayer time niya, no? He's re-energized, no? The way he spent time with Jesus. Again, no? The highest is those who are in discipleship community. Di ba pagkatapos mong umatendo sa discipleship community mo, engage ka, nakipagkwentuhan ka, nag-receive ka ng kalakasan, nagbigay ka ng kalakasan, pag-uwi mo, pagdating mo ng personal devotion mo, mas meaningful, mas malalim, no? Mas lumalakas ka. No? Kasi nanggaling ka doon sa discipleship community. Yung hindi, not engaged in discipleship, lowest again, the 26%. Okay, the 26%. So what does it mean, no? Kaya ini-encourage ni Paul ang mga mananampalataya, particularly, no, sa panahon ni Titus sa Crete, no? Dahil ito yung bunga, ito yung resulta. Kaya ini-encourage natin sa panahon natin ngayon, yung discipleship community. No? Dahil hindi maaari na maranasan natin ang malakas, no, mataas, no, na relasyon natin sa Diyos without being engaged in a discipleship community. We cannot separate, no, our lives from a discipleship community. Kaya yung mga na-baptize natin, di ba, last Sunday, ito yung encouragement natin sa kanila. No, sinamahan natin sila during baptism, pero kasama rin yung kanilang care group leader, so that the care group leader will continue on, no, with their discipleship. They will be in a community, no? A community of love, no? Yung parang pangalan ng church natin, no? Na ibig sabihin, doon siya lalago, doon siya magpapatuloy, no? At doon siya, doon din siya gagamitin ng Panginoon. That's why we all need to be in a discipleship community. So, are you in a discipleship community? Tanungin mo nga yung katabi mo, nasa isang discipleship community ka ba? Alam nyo, tinanong din sila bakit yung iba wala? No? Bakit hindi nagdi-disciple? No? Bakit hindi sila engaged? No? Can we see the next result of the survey? Please select which item comes closest to describing why you are not discipling another person currently. So bakit daw hindi ka nagdi-disciple, no? Sa ngayon, no? Sa ngayon. Tinanong itong mga mananampalatayang ito. So there are more than 1,643, di ba? Sabi nila, ang pinakamataas na sagot, okay, don't think I am qualified or I am equipped. Kaya daw hindi engaged sa discipleship kasi ang kanyang pakiramdam, ang kanyang pantingin, hindi siya qualified, hindi siya handa, no? O hindi siya tinuruan, hindi siya equipped. So, the number one problem in discipleship, no, is readiness. No? Parang, bakit ako magdi-disciple, hindi naman ako handa. No? So, madaling sagutin nyo, di ba? Madaling solusyonan. No? If we will only receive equipping, diba? If only we will receive the discipleship that we are providing, then this answer this question can be answered, diba? So we can be prepared, we can be ready, so that we can disciple others. So this is what we are trying to address in our church. No? We are trying to have a linear equipping, no? So that we can disciple everyone. So that at stage, a certain level, handa na tayo na mag-disciple sa iba. Tanungin mo nga yung katabi mo, handa ka na bang mag-disciple sa iba? Yung pangalawang sagot, bakit hindi sila nag-disciple? No one has suggested it or asked me.
yung naman pala, no? Walang nagsabi, no? Na mag-disciple ka. So 24%, no? Hindi sila na-inform, hindi sila, na-challenge, o hindi sila nasabihan na discipleship is part of our lives, no? So you need to be engaged, you need to be discipling others. Then, pangatlo, na dahilan, just haven't thought about it. Yung iba umattend lang ng church. Hindi nila naisip, no? Wala sa kanilang sistema, bokabularyo, no? Na sila din ay gagamitin ng Lord para mag-disciple. Hindi pa daw nila naisip yon. And, anong percent yan? I think that is 3%, no? Had a bad experience in the past, no? Meron siyang hindi magandang karanasan in discipleship in the past. So that is only 3%, no? Only 3%. And others, we don't know what's the reason of others, no? But there are 14%, no? Ng iba na may ibang dahilan bakit hindi sila nagdi-disciple. Pero looking at these answers, no, makikita natin na pwedeng solusyonan, di ba? Para tayo ay sumali, lumahok, no, sa gusto ng Lord para sa atin na mag-disciple tayo. No, to be in a discipleship community na kung saan tayo ay actively participating at ginagamit tayo ng Panginoon, no, sa ating komunidad, no, sa ating komunidad na kinabibilangan. Recently galing kami sa Virac, Patanduanes at dito sina Pastor Dong, Pastor Nida. Welcome naman natin sila. Pastor Dong, Ate Nida, patayo. Good morning. So they came from Virac. At last topic namin sa Virac is about ecclesia. It's about ecclesia. So kanina, tinatanong ko si Mami Che, ano ba ang itsura ng isang ecclesia gathering? No? We are all in the journey of transitioning into ecclesia, coming from that old paradigm of a church. No? What is the picture of an ecclesia gathering? So we're all learning. So yun yung gusto natin na puntahan, na patuloy bilang isang komunidad ng ating Panginoon. At isa sa nakikita ko, of course, there is worship in the book of Acts. There's breaking of bread. there's giving, testimony time. Although yung testimony time parang tinanggal natin kasi binibigay na natin sa small group natin. No? But I think another thing, no, of course, there is the apostles' teaching, no, during the ecclesia gathering. But you see, the concept of the ecclesia, yung mga Kristiyano, galing ng iba't ibang lugar, di ba? Galing ng iba't ibang barangay, no? Magsasama-sama sila. Kasi yung teritoryo ay yung mga komunidad natin. No? At once a week, magsasama-sama tayo. Kahit yung discipleship group natin, that is not the end goal, di ba? The discipleship group or community is not the end goal. That is for discipleship. Now, the end goal is the community. Paano tayo magbe-minister to the community? Paano natin naabutin yung komunidad? No? Paano natin babantayan? Paano natin babaguhin, no, as the ecclesia, i-influensyahan, no, yung ating komunidad, no, para mangyari sa komunidad natin yung magandang kalooban ng Panginoon, no, sa ating mga lugar na tinitirhan. No? Ibig sabihin, kailangan kasali tayo sa komunidad natin. No? At bilang mga mananampalataya, kailangan kalahok tayo, di ba, sa mga programa ni Kapitan, di ba? Kalahok tayo sa mga programa ng barangay, no? Para sa gayon, kasama tayo, no? Paano hubugin ang barangay na yon. At doon tayo nagpapatotoo, doon tayo nagbabahagi ng mabuting balita, doon tayo umaabot, no, sa mga tao sa paligid natin sa pamagitan nun. So, ang kaisipan, no, ng isang eklesiya ay gumagalaw sa isang komunidad, no, na hindi lamang sumasamba tuwing araw na linggo, pumupunta sa mga reliyosong gawain, no? Kundi ang isang eklesiya, di ba, ay nandoon para lumahok, no, upang magkaroon ng pagbabago sa ating mga barangay. So, yun yung larawan. At sa panahon ng ating pagsasama-sama, no, so mas mataas na pagsamba, pagpapalakasan, no, patotoo yung ating marinig, no, mula sa dako ng ating pagtitipon. So, yun yung eklesiya. No? So, I am dreaming, no, na
sa Dasmariñas, no, kung saan tayo nandoon, no, ay tayo na bagamat iilan, sabi naman ng Panginoon, 2 o higit pa lang, di ba? 2 o higit lang ay eklesiya na maaaring mag-impluwensya. No? Una sa ating pananalangin, no? Pag-dedeklara sa ating lugar, sa ating mga barangay, para mangyari ang kalooban ng ating Panginoon. Then, pagkakaroon ng isang discipleship community, no? Doon sa ating barangay. No, na aktibo na pinalalakas ang isa't isa at lumalahok sa gawain sa programa ng ating komunidad. So, yun yung larawan ng isang eklesiya. No? Kaya hindi maaari, no, na hindi tayo kabilang sa isang discipleship community. So, tanong mo yung katabi mo, kabilang ka ba sa isang discipleship community? So, kung babalik natin yung slide kanina, sino may problema sa kanyang relasyon sa Panginoon? Sino yung minsan ay nangihina sa kanyang relasyon sa Lord, nang lalamig, napapalayo sa Panginoon? You know, the answer is the discipleship community. This is a fact. No? This is the truth. No? This is the truth. No? Yun ang isa, no, na pinakasolusyon, no, pagdating sa ating relasyon sa Diyos. No? Kaya kung nangihina kasi yung relasyon sa Panginoon at wala kang discipleship community, something is wrong. Right? Something is wrong. Sabihin, alam mo na ang solusyon pero hindi mo ginagawa yung solusyon. No? Huwag kang magre-reklamo. No? Kung wala ka sa isang discipleship na community, no? Para ikaw ay lumakas, no? At makatanggap ng kalakasan at magamit ng Panginoon. Amen? So, pakisabi sa katabi mo, huwag kang magreklamo. No? So, we have our role, we have our part. So, we need to do it. You need to do it, no? To experience, no, the fullness, no? The fullness of the Christian life. So, we have our role. So ngayong umaga, kasama yung ating mga kapatid na sumunod sa tubig ng bautismo. Hindi ko alam kung kompleto sila ngayon, no? Ay sinaharap sa atin, no? Dahil meron silang covenant, no, na gagawin, na ginawa na rin natin, no? At ngayon ay kanilang formal din na gagawin. Sige lang, tatawagin ko na lang. Tawagin ko lahat yung mga nagpabaptize last Sunday. Bigyan mo na. Dito po sa harap. Dito po, nakaharap sa kongregasyon. Yan, di ba? Maganda pag tinawag sila. Diba? Ibig sabihin, hindi natin sila pinilit. So, kung saan na sila tumayo, kung saan na sila pumunta dito sa harap. So we'll be giving you your certificate of baptism and your church covenant. Ayan. So sana magpatuloy kayo sa inyong komunidad, no? Na kinabibilangan ngayon para sa inyong kalakasan at paglago sa inyong buhay spiritual at sa inyong relasyon sa ating Panginoon. Then as a family, we have a covenant, no? Merong absent.
So we will read the covenant and then pwede na kayo mag-sign after reading the covenant. Pwede pong paiwasan muna yung projector para mabasa lang natin yung covenant. Yan. Pwede pong pausod na konti. Yan. Sige. Pwede pa palakihin, Kuya Caleb? Tawahin ko si Mami Che para sa pagbasa ng ating covenant. Mami Che, tayo po tayong lahat, sabayan natin ng pakibasa yung covenant. Sabayan po natin ang ating mga bagong So, basahin po natin. And as a family, sa mga nakapirma ng matagal sa ating covenant, this will also be a reminder for us. Sabay-sabay po nating basahin. Church Covenant. As a member of ComLove Ministries Incorporation, I will make sure that I will move myself from one level of commitment to another in the 5 levels of commitment for the greater glory of my Lord and Savior, Jesus Christ, and for the advancement of His kingdom. I will make myself be discipled by submitting and obeying my leaders and doing everything I am called to be. I will participate in all church activities with love, joy, and excitement and expectancy. I will keep nurturing my relationship with my Lord Jesus by having my daily devotion, reading my Bible, by regularly attending my care group, and by honoring the worship celebration day by keeping it holy, making these 3 meetings the most important appointments of my life. I will participate in giving until I faithfully give my tithes and offerings, thus becoming a cheerful giver. I will always intercede for the church, its vision, our pastors and leaders, and its people. I will share the gospel and win souls for Christ and consolidate them as they start their spiritual journey with Jesus. Upon going through the process of consolidation and equipping, I will become a leader, start my own care group, win souls, and make disciples. Believing that the true essence of parenthood is being able to raise up children that love God and serve Him, becoming an ecclesia and bride of Christ, I will impress into my children the laws and ways of my God, that they may be founded on His word. I will set an example of faith walk that is worthy of imitation. I will teach them biblical values that they will be the person God wants and planned them to become. I will pass on to them the vision of our family, that way they will walk in their inheritance as sons and daughters of God. Having the love of the Father, I will protect this family by keeping my heart in harmony with my spiritual parents, by acting in love toward others, by having the same heart with the leadership, and becoming a leader of leaders myself, and becoming a son or daughter walking in my inheritance as part of the ecclesia and the bride of Christ here in ComLab, where God has planted me to grow and mature and be used by God mightily and effectively, establishing His kingdom. Amen. So, yan po ay inyong, sa ating mga bagong baptize, yan ay inyong sasignan, lagyan niyo yung pangalan niyo, signature, and then yung date kung kailan niyo siya sinainan. So, pwede nyo lang iuwi yan, pwede nyo i-frame bilang tanda ng ating pakikipagtipan. You see, ang Diyos natin ay God of Covenant. So, pag tayo ay nakipagtipan sa Panginoon, ano yon? Bearing yon. Malaki ang bearing nun sa ating mga buhay. So, this is our church covenant. So, bilang mga bagong nabautismohan, ito yung ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, ito yung buhay natin bilang kabahagi sa ComLove family. Amen. So let's pray for them. Extend po natin yung kamay natin po sa kanila. Pati po silang ipanalangin.
Aming dakilang Diyos, maraming pong salamat. Lord, sa iyo po mga anak na sumunod sa tubig ng bautismo, Panginoon, bilang kanilang paghahayag ng kanilang pagiging alagad nyo, Panginoon, at pagiging Panginoon mo sa kanila pong mga buhay. Panginoong Yesus, salamat po sa iyong pagkilos sa kanilang buhay. Salamat sa kaligtasan na kanila pong natanggap magmula po sa inyo. Lord, at sa kanilang pagtugon, Panginoon, na ialay ang kanilang mga buhay para lamang po sa inyo. Panginoon, ngayong umaga, dalangin po namin ang kanilang pagpapatuloy, Panginoon, na pagkilala sa iyo, ang kanilang paglago pa, Panginoon, sa kanilang pong relasyon sa inyo. Kasama, Panginoon, ang komunidad na ito, Panginoon, ang eklesiya na ito, Panginoon, kung saan mo po sila dinala, Panginoon. At dalangin po namin na mangyayari, Panginoon, sa kanilang buhay, ang iyong magandang plano at layunin. Lord, malalaman po nila ang iyong mga kaloob, ang iyong mga plano, Panginoon, na nais mo po na kanilang lakaran at tuparin, Panginoon, sa buhay po nila bilang iyo po mga anak. Dalangin po namin, O Banal na Espiritu, ang patuloy na pangungusap mo po sa kanila, pagbibigay kaaliwan at kalakasan sa kanila bilang iyo po mga anak. Ama, patuloy kanilang makilala bilang isang ama na nagmamahal po sa kanila, Lord, at araw-araw nakasama po nila sa kanilang buhay at gumagabay sa kanila, Ama, sa iyong layunin, Ama, sa maganda, Panginoon, na inihanda mo po, Panginoon, para po sa kanila sa isang magandang buhay. Kaya salamat po, Ama, nais po namin silang pagkatiwala sa iyo sa umagang ito, Panginoon, at salamat po dahil, Lord, katuwang, Panginoon, ng kanilang komunidad, Lord, sila nga po ay patuloy, Panginoon, na kakatagpuin mo at patuloy nilang maranasan po ang kagandahan ng buhay, Panginoon, bilang isang anak ng isang makapangyarihang Diyos. Kaya salamat po, Ama, sa iyo po pinakamataas na papuri sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen.